Para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo, Mayor Vicente B. Amante nagulat sa kanyang unang taong panunungkulan. Centenarian law ni Congressman Loreto S. Amante patuloy na isinusulong. Mayora Jem Castillo at Vice Mayor Justine Colago, awardee sa ginanap na 2023 Nation Builder and Must Live Gala Awards. City Administrator Larry S. Amante nakisa sa GSIS Caravan. 49th Nutrition Month celebration sa lungsod ng San Pablo, sinimulan sa isang food parade. Sangguniang Panglungsod nagsagawa ng 51st regular session noong July 3. At narito ang mga detalye. Mayor Vicente B. Amante nagulat sa kanyang unang taong panunungkulan. Iniulat ni Mayor Vicente B. Amante ang karagdagang sweldo sa January 2024 para sa lahat mga job order, casual employees ng pamahalang lungsod. Paglalaan ng lungsod ng 10 hectares lote para sa pagpapatayo ng San Pablo City Sports Complex, konstruksyon ng farm-to-market road sa mga barangays ng Santa Isabel, Santo Angel at Santa Ana, pagtatayo ng ilang housing units para sa programang Pabahay sa mga mahihirap na isang programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa punong lungsod, ito ay isang rent-to-own housing project kung saan ang mga beneficiaries ay magbabayad lamang ng 2,000 na hulog kada buwan. Pagpapatuloy ng pagpapaunlad ng San Pablo City Convention Center, Convention Center Hotel at SPZ General Hospital Extension, pagpapaunlad ng mga barangay high schools, agricultural programs, infrastructures, beautification and sanitation at iba pa. Malugod ring ibinalita ng punong lungsod para naman sa patuloy na pagpapaunlad ng ekonomiya ay nakipag-ugnayan na siya sa Gaisano Company para sa pagpapatayo ng negosyo sa lungsod. RJ Reyes, nag-uulat. Centenarian law ni Congressman Loreto S. Amante patuloy na isinusulong. Sa isinusulong na batas ni Congressman Amben Amante na Centenarian law ay maaari nang tumanggap ng cash benefit na 25,000 every 5 years ang mga 80 years old na individual. At sa mga aabot ng 101 years old ay makakatanggap naman ng cash benefit na 1 million. Sa kanya namang personal na kahilingan kay Senatora Pia Cayetano ay maglalaan ang butihing senadora ng 100 million para sa itatayong San Pablo City Sport Complex. Sa patuloy naman na kaunlaran ng lungsod ay maglalaan si Kong Amben ng 600 million para sa iba't ibang infra projects. Ito po si Din Almanza, nag-uulat. Balita. Nakisa si City Administrator Larry S. Amante sa GSIS Caravan noong Hunyo 27 na isinagawa sa lobby ng 8-story building upang mag-avail ng kanyang UMID ID na requirement sa isang regular na kawani ng gobyerno. Ang GSIS ay pasamantalang nagtalaga ng assistant desk upang tumugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga kawani na pamahalaang lokal ng lungsod ng San Pablo. Ang nasabing programa ng GSIS ay sa pagtataguyod ng City Human Resource Office sa pamumuno ni Concurrent City Human Resource Officer Jojo Beglete at Chief Administrative Officer Elsa M. Barcelona at pakikiisa ni Mayor Vicente B. Amante. Nante Cabarles, nagbabalita. 49th Nutrition Month celebration sa lungsod ng San Pablo sinimulan sa isang food parade.
sa pangunguna ng City Population Office at sa paanyaya ni Mayor Vicente B. Amante ay isinagawa noong July 4 ang isang food parade bilang pagsisimula ng pagdiriwang ng 49th Nutrition Month sa lungsod ng San Pablo. Nakiisa ang mga miyembro ng City Nutrition Committee and Technical Working Group, kinatawan ng iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan at sangguniang panglunsod, Emerald Lions Club, Barangay Nutrition Scholars, daycare workers at iba pang civic organizations. Ito po si Christine Mejica nag-uulat. Sangguniang Panlunsod nagsagawa ng 51st regular session noong July 3. Mga resolusyon na tinalakay at pinagtibay sa 51st regular session ng Sangguniang Panlunsod noong July 3 sa pamumuno ni Vice Mayor Justin G. Colago. Barangay budget ng 7E, Atisan, Concepcion, San Joaquin, San Jose, Santa Maria Magdalena, Santa Monica, Bagong Bayan, Santo Angel, bahagi ng Barangay 1B. City Cooperatives Office, katuwang ang St. Paul Cooperative Union at San Pablo City Cooperative Development Council sa pagtataguyod ng selebrasyon ng International Day of Cooperatives noong Hulyo 1. Nakiisa ang tanggapan sa tree planting noong June 30 sa Malabanban Watershed kaugnay ng pagdiriwang ng National Arbor Day. San Pablo City Police Station nakiisa sa pagdiriwang ng 28th Police Community Relations Month Celebration ngayong buwan ng Hulyo na may temang serbisyong nagkakaisa sa ligtas at maunlad na pamayanan. City Agriculturist Office pagbati sa 4-H Club of San Pablo na nagwagi sa short film making competition para sa Regional Farm Youth Camp 2023. Ginawaran rin sila ng award para sa Outstanding 4-H Member at Outstanding 4-H Coordinator. CTMO isang barangay ng lungsod. Paamantasan ng lungsod ng San Pablo, paalala ng PLSP para sa kanilang Academic Events 2023, July 14, Integrated School Moving Up and Graduation Ceremony, July 24 and 25, Undergraduate Graduation Rehearsal, at July 26, 23rd Commencement Exercises. DepEd San Pablo, pagbati sa mga nagwagi sa 2023 Search for Gulayan sa Paaralan Best Implementers. First place San Crispin Elementary School, second place Debes Elementary School, at third place Santissimo Rosario Integrated High School. City Veterinary Office, paglalagay ng mga Rabies Awareness Campaign TARP noong June 29 sa mga barangays ng San Francisco, San Ignacio, San Antonio 1, Santa Cruz, San Cristobal, Santa Elena at Santo Niño. Narito ang ilang mga kaganapan sa mga barangay sa lungsod ng San Pablo.
Mula sa BIO San Diego, weekly cleanup drive noong July 2 sa Purok 3 sa pangunguna ni Chairman Jerry Cavite at Kagawad Regan Caperina, Mary Grace Contemplacion, Mario Estebal, Christian Jade Magtibay, SK Chairperson Eileen Jean Dechoso at mga miyembro ng BPSO. Sa tagubili ni Chairman Jerry Cavite at pamumuno ni na BPSO Chief Felipe Batralo, Deputy Efren De Villa at members Bonget Balyaran, Roland Punsalan, Elmer Monreal, Francisco Batralo at Ireneo Contemplacion ay patuloy ang pagsasagawa ng pagroronda sa bawat purok upang masiguro ang katahimikan at seguridad sa buong barangay. Mula sa BIO Santa Veronica, nagsagawa ng paglilinis at pagtatabas ng damo sa tabing kalsada bilang paghahanda sa darating na kapistahan ng barangay sa pagtataguyod ni na Chairman Felix Dange, BPSO members at mga kagawad. Feeding program sa Santa Veronica Elementary School noong July 3 sa pangunguna ng tanggapan ni board members Piwi Perez ng ikalawang distrito ng Laguna at sa pakikipagtulungan ni Chairman Felix Dange at kagawad Sherwin Egamin. Tupad payout noong June 27 sa pagtataguyod ni Congressman Loreto Amben Amante. Mula sa BIO Bagong Bayan, Oplan linis sa kahabaan ng Violeta Street noong July 2 sa pamumuno ni Chairman Robert Dizon at mga miyembro ng BPSO. Mula sa BIO 2D, pagsasagawa ng declogging ng mga estero at kanal at pagsasaayos ng pathway ng barangay noong July 2 sa pagtutulungan ng mga kagawad, SK Chairperson, mga tanod at volunteers ng P. Paterno Interior. Mula sa BIO Dolores, nagtanim ng mga banaba at guyabano seedlings sa paligid ng lawa ng Barangay Dolores noong June 30 bilang pagdiriwang ng Arbor Day sa pangunguna ng buong sangguniang barangay. Mula sa BIO 6B, paglilinis ng buong paligid ng Barangay Hall sa pangunguna ng Chief BPSO at mga miyembro nito. Mula sa BIO Santo Cristo, sa pangunguna ni Chairman Ruben Aramil ay namahagi ng 5 kilong bigas bilang food subsidy sa mga tupad beneficiaries matapos ang kanilang 10 araw na pagtatrabaho noong July 2. Mula sa BIO 5A, matagumpay na naisagawa ang tree planting activity sa Sampaloc Lake noong June 28 sa pangunguna ni Chairman Ryan Magyawe sa pakikipagtulungan ng Association of Blissful Family in Southern Tagalog Region at Clinica Express. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito